Pangsanlibutang ulat. Katulong ng Guro, Ikalawang Bahagi, February 1, Bold Batsok, Mongolia. Tala ng Editor. Ito ang kwento kung paano ibinigay ni Bold Batsok, isang unang Seventh-day Adventist pastor ng Mongolia, ang kanyang puso sa Diyos noong unang bahagi ng 1990s. Ang kwento ay kinuha sa 13 years old na si Bold, na mapait na naghahanap ng mga kasagutan kung bakit namatay ang kanyang ama nang hindi inaasahan. Napansin niya na ang kanyang ina ay naghahanap din ng mga sagot sa sarili niyang mga tanong mula sa isang guro, mula sa isang tradisyonal na relihiyong Mongolian. Pumayag ang kanyang ina na isama ang bata para makipagkita sa guro. Sa Mongolia, sa labas ng bahay ng guro, ay punong-puno ng mga tao araw-araw, upang humingi ng payo sa guro, kung paano nila malulutas ang kanilang mga problema. Nakaupo ang mga tao sa labas habang naghihintay na sila ay tawagin papasok sa bahay. Kapag may pumasok sa loob ng bahay, tinatanong sila ng guro, ano ang iyong problema? Pagkatapos ay makikinig ang guro ng matagal. Pagkatapos nito, bubuksan niya ang kanyang mga sagradong kasulatan at aawit ng isang awit mula rito sa wikang Tibetan. Walang nakakaintindi sa kanyang mga sinasabi dahil walang nagsasalita ng Tibetan sa kanilang lugar, ngunit ang mga tao ay umaalis sa bahay na mukhang masaya. Hindi masabi ng guro kay Bold kung bakit namatay ang kanyang ama, ngunit humanga ang bata sa kanya at sa kanyang mga sagradong sulat. Naisip ni Bold, kung tutulungan ko siya, maari ko siyang mas makasama ng matagal, at ito ay isang magandang paraan upang tumigil sa pag-aaral. Sa kanilang tahanan, sinabi niya sa kanyang ina, siguro magiging guro din ako. Maaari mo bang tanungin ang iyong guro kung pwede niya akong turuan? Parang ayaw ng kanyang nanay, ngunit pumayag din siyang magtanong. Pagkalipas ng ilang araw, umuwi ang nanay niya na may malaking ngiti. Tuwang-tuwa ang guro nang sabihin ko sa kanya ang iyong kahilingan, sabi ng kanyang ina. Sinabi niya na matagal na niyang gustong mag-training ng isang batang lalaki. Si Bold ay tumira kasama ang guro. Tuwing alas 6 ng umaga, ginigising ng guro si Bold sa pamamagitan ng patpat. Pagkatapos ay nakaupo si Bold ng maraming oras, habang natututo ng wikang Tibetan at nagsasaulo ng mga teksto mula sa mga sagradong kasulatan. Marami rin siyang gawaing bahay, pagluluto para sa guro at paglilinis ng kanyang bahay. Si Bold ay nanirahan kasama ang guro sa loob ng 2 taon. Kabisado na nga niya ang lahat ng mga talata na sinasabi ng guro. Ginagawa niya ang lahat ng sinabi ng guro sa kanya. Noong siya ay 15 years old na, dinala siya ng guro sa isang monasteryo kung saan maaari rin siyang mag-training upang maging isang guro. Ang punong guro sa monasteryo ay nagtanong kay Bold. Ano na ang iyong mga natutunan? Tanong niya. Maaari mo bang kantahin ang talata na ito? Kaya mo bang kantahin ang talata na iyon? Si Bold, ang batang minsang maraming katanungan, ay nakapagbigay na ng maraming sagot mula sa mga sagradong kasulatan. Humanga ang punong guro, siya ay mahusay na sinanay, ang wika ng punog guro sa guro ni Bold. Ngunit tatanggap lang namin ng ilang iba pang mga lalaki, at hindi na namin kailangan ng iba pa sa ngayon. Pero kung babalik ka sa susunod na taon, ikaw ang una naming kukunin. Ito ay isang panahon ng pagbabago para sa kanya. Kung hindi makakapag-training si Bold para maging isang guro, ay gusto muna niyang bumalik sa regular na paaralan. Umuwi siya sa kanyang ina at sa kanyang kapatid na babae, na kanyang kakambal. 2 taon na siyang hindi pumapasok sa paaralan, at malayo siya sa dati niyang mga kaklase. Ngunit gusto niyang mag-aral muli kasama nila. Nakipag-usap ang kanyang ina sa punong guro ng paaralan, at pumayag siyang pahintulutan si Bold na makapag-aral kasama ang dati niyang mga kaklase sa loob ng 2 buwan.
Kung makakasabay siya sa kanyang mga kaklase ay maaari siyang manatili sa klase. Umupo si Bold sa unang hilera. Hindi tulad ng dati noong 13 years old siya, ngayon ay mas sabik na siyang matuto. Sa kanyang pagtataka, madali niyang natututunan ang mga gawain sa paaralan, at mabilis siyang nanguna sa kanilang klase. Hindi maintindihan ng kanyang mga kaklase kung bakit siya nagkaganito. 2 taon na siyang naiwan sa pag-aaral habang sila ay nag-aaral. Napagtanto lamang ni Bold na maaaring sa loob ng 2 taon na pagsasaulo ng mga teksto ay nalinis at nadisiplina ang kanyang isipan, na nagbigay daan sa kanya upang madaling tapusin ang kanyang mga takdang aralin sa paaralan. Matapos makapagtapos ng high school, nagpasya si Bold na matuto ng Ingles at maging isang guro ng Ingles. Nagsasalita na siya ng Mongolian at Russian, at naisip niya na ang Ingles ay hindi masyadong mahirap. Ngunit pagkatapos ng ilang araw ng mga klase sa unibersidad, siya ay nabigo. Ang wikang Ingles pala ay mas lalong mahirap kaysa sa inaasahan niya. Iniisip niya kung ano ang gagawin. May ideya ang kanyang kakambal na kapatid. May nakilala siyang mga Amerikano, at tinuturuan siya ng Ingles. "Halika, ipapakilala kita sa mga Amerikano," sabi niya. Hindi interesado si Bold. Nang maglaon, ipinakita sa kanya ng kanyang kapatid na babae ang bagong tipan sa wikang Mongolian. "Ang mga Amerikano ay mga Kristiyano," sabi niya. Si Kristo ang pinag-uusapan nila. Naalarma si Bold. "Huwag ka nang pumunta sa kanila," sabi niya. "Mayroon tayong sariling tradisyonal na relihiyon sa Mongolia." Ngunit hindi nakinig ang kanyang kapatid. "Ang mga taong ito ay talagang mababait," sabi niya. Nagpatuloy si Bold sa pakikibaka sa kanyang mga klase sa Ingles. Isang araw, habang ginagawa niya ang kanyang takdang aralin, naalala niya ang mga Amerikano. Naisip niya, siguro matutulungan nila ako sa aking Ingles. Ipinangako niya sa kanyang sarili na kung magsalita ang mga Amerikano tungkol sa Kristyanismo, ay ipapakita niya sa kanila na ang kanilang relihiyong Kristyanismo ay lubos na hindi katanggap-tanggap para sa mga taga-Mongolia. Tinanong niya ang kanyang kapatid na babae kung maaari niyang makilala ang mga ito. Sinabi ng kanyang kapatid na babae sa mga Amerikano ang tungkol kay Bold. Sumagot ang isa sa kanila, "Dalhin mo siya sa simbahan sa aming bahay ngayong Sabat." Hanggang dito muna natin puputulan ang kwento ng ikalawang bahagi, at itutuloy natin ito sa susunod na Sabado para sa ikatlong bahagi. Ating ipanalangin ang mga tao ng Mongolia, na tulad ni Bold, ay naghahanap ng mga sagot. Ang bahagi ng ating 13th Sabbath offering sa trimestering ito, ay makakatulong sa pagbubukas ng isang children's recreation center, para ibahagi ang ebanghelyo sa Ulaanbaatar, Mongolia. Salamat po sa pagpaplano ng masaganang handog sa March 29.